Papatawan na ng 20% tariff ng US government ang lahat ng mga produktong imported nila mula sa Pilipinas. Ang bagay na ito ay nakapaloob sa liham ni US President Donald Trump sa pamahalaan ng Pilipinas at 5 pang mga bansa. Magiging epektibo ang bagong taripa sa Agosto 1. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga produkto ng bansa na i-export ng Amerika ay papatawan nila ng 20% na buwis. Hiniling ni Senator Raffy Tulfo sa Department of Migrant Workers na ipagpatuloy ang ginagawang beripikasyon at investigasyon kaugnay ng napaulat na pag-atake ng Houthi rebels sa Greek-owned bulk carrier, lula ng ilang Pilipino seafarers habang lumalayag sa Red Sea noong July 7. Ayon kay Tulfo, chairman ng Committee on Public Services, nababahala siya sa sitwasyon ng mga Pilipinong marino na sakay ng naturang barko. Dagdag pa nito na mahalagang mabigyan ng update at impormasyon ng pamilya ng mga Pinoy seafarer na nadamay sa panggugulo ng mga rebelde. Sa iba pang mga balita, nanawagan ng Department of Health sa publiko na bumili ng mga generic na gamot matapos i-anunsyo na ang presyo ng generic counterparts ng branded drugs ay maaari na ngayong suriin sa pamamagitan ng eGovPH app na tampok ngayon sa Drug Price Watch platform ng ahensya. Sa Facebook post ng DOH, sinabi nito na maaaring makatipid ng hanggang 90% dahil sa mas mababang presyo sa kabila ng pagiging epektibo ng branded na gamot. Ang eGovPH app ay maaaring ma-download mula sa Apple Store o Google Play, ay magsisilbing one-stop shop para sa government services na may layuning pahusayin ang transparency at bawasan ang bureaucratic red tape. Nais ni Pangulong Duterte na i-cremate na lamang siya sakaling pumanaw habang nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sinabi ito ni Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang nasa Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama. Ayon kay VP Sara, sinabi ng dating Pangulo na kung mamamatay siya ay wag nang ibiyahe ang kanyang bangkay pabalik sa Pilipinas, kundi ipakremate na lang ito. Sa iba pang mga balita, bagong salot sa lipunan ng online gambling. Ito ang pananaw ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP kasabay ng panawagan sa pamahalaan na ipatigil ito dahil sinisira nito ang pamilyang Pilipino. Inilarawan ng grupo ng mga Pilipinong obispo ang online gambling bilang malalim at laganap na usaping moral na nagtatago sa libangan at teknolohiya. Sinabi ng mga obispo na ang online gambling ay naging public health crisis na ikinukumpara sa illegal drugs at iba pang addictions na hindi lamang nakakasira sa isang tao kundi pati na rin sa relasyon ng pamilya.